What's up mga boss? Kumusta kayong lahat? Ngayon ang mga araw na to ay mag-convert tayo ng TMX 125 AC to, i-convert natin ng DC. Ang gagamitin nating CDI ay yung XRM 125 na CDI ang ikakabit natin dito. So, ito yung kanyang CDI. Apat lang ang terminal nito. Apat lang. Ito, 5 ang kanyang wire ng socket. So, apat lang ang gagamitin natin dito na wire. Tuturo ko sa inyo isa-isa kung alin dito ang gagamitin natin. At saan natin ikabit yung kanyang mga wiring. Dahil mahilig tayo sa conversion, no? I-share ko na lang sa inyo, baka may TMX na 125 kayo na easy, i-convert nyo sa DC, pwede nyo itong gamitin. Mayroon na akong ginawa nito, pero hindi lang TMX, ano yun, FYM. So far wala naman siyang negative feedback, maganda naman kanyang performance. So ito naman ang gagawin natin, TMX 125. Simulan na natin para makita nyo kung paano ko gawin. Tara. Ito yung motor mga boss, 125 TMX. Kailangan nating buksan to, tanggalin natin to, ito, pati yung kabila, at ito yung itong tangke, tanggalin din natin dahil nandyan yung kanyang CDI sa ilalim. At i-check din natin yung mga wirings niya kung okay pa ba. So ito yung CDI niya mga boss, 6 wire siya. Tanggalin natin. Yeah. Ito yung kanyang CDI. So 6 wire siya. Pag AC, 6 wire. Pag DC, 4 wire. Ang problema pala nito mga boss ay mahirap na paandarin. Kung umandar man siya, napakatagal. Kaya naisipan namin na palitan na lang namin ng CDI na pang XRM. Dahil pwede lang naman yung pang XRM ikabit sa TMX 125. Pag i-forward na natin, o kung i-DC na natin, madali na lang natin siyang i-start. So simulan na natin.
So focus tayo dito mga boss sa wiring niya, no. Tuturo ko sa inyo isa-isa. So, itong wire na to, black with yellow stripe. Ito yun sa ignition coil. Yan. Yan. Ito yun. Itong wire na to. Ito. At ito. Dito. At itong blue with mayroon tong yellow rin, yellow stripe. Blue with yellow stripe. Ito yung pulsar natin. Dito yung connection niya, pulsar. At yung green ay yung ground natin. Ground. Ground ng TMX ay yung mga Honda ay green. Same lang to ng Rossi, green ang ground. So, tatlo gagamitin natin dito. Ito, isa din natin to gagamitin. Pero dito rin to sa ilalim. Pero, hindi na natin to gagamitin. At, ito, tatlo. Dito naman sa isa, yung ignition coil niya, hindi na rin natin gagamitin. Ito yung ignition coil. Black with red stripe. Itong kill switch niya, nandun to sa ignition. Dito sa ignition coil, ignition switch niya. Gagawin nating supply ng ating new CDI. So umpisa na natin para makuha nyo. Ito CDI mga boss, papaliwanag ko sa inyo isa-isa ang mga connection nito. Kung mag-search kayo sa Google kasi mali ang nasa Google, kaya i-correct ko dito. Ito kasi apat lang tong pin ng CDI. So nakita ko na to sa inyo kanina, apat lang to. So kakabit na natin dito para mapaliwanag ko sa inyo yung wiring nya. Dahil apat lang ang gagamitin natin, wala na ito, yung sa gitna. Ito yung sa gilid ay yung supply. Ito yung negative. Ito yung kanyang trigger. At ito yung kanyang ignition coil. Ulitin ko. Positive, negative, trigger, ignition coil. So kung bilangin natin 1, 2, 3, 4. Ang 1 trigger, ang number 2 ignition coil, number 3 supply, positive, ang number 4 ay negative. Disregard nyo na lang yung kulay. Ang pinaka-importante doon ay makabit nyo ng tama ang iyong CDI na ikakabit. Ang problema pala nito mga boss na motor na ito ay hindi mo siya mapapaandar ng starter. So titest ko. Ito yung kanyang CDI, kakabit ko uli para makita nyo na yun talaga ang problema niya. Ngayon i-start ko. Ayan o. No? Kung mag-start man siya, napakatagal. So, ibig sabihin nun, mahina ang CDI natin. Hindi niya kayang mag-supply ng tama. Para ma-solve natin yung problema na yun, isang solusyon na lang gawin natin. So, palit na lang tayo ng CDI. Ito na yung CDI, kakabitan natin. AC to DC conversion. Kabitan natin isa-isa. Puputulin na lang natin to. Yan. Pati ito, puputulin na lang natin. Pati ito. Hindi na natin gagamitin yan. Pero tipan na lang natin para pag nabago yung isip ng may-ari, susuldan na lang natin. Ngayon, balatan natin.
Yan. Mabalatan na natin. Ngayon, ikabit na natin yung ating CDI. Ito, binalatan ko na rin. Ngayon, ikabit na natin. Yung positive natin, dito natin ikakabit sa ating kill switch doon sa ignition switch. So papakita ko na lang sa inyo kung ano gagawin ko doon para gumana itong CDI natin. So ikakabit lang muna natin ito. So kabit natin dito. Ganun lang. Ayan. Ikabit na natin yung supply niya. Tapos yung negative niya, kabit na naman natin yung negative. So negative wire niya ay green. So kabit natin yung negative green wire. Ayan. Kabit na. So dalawa na lang. So kabit natin yung trigger niya ay yung pulsar, yung blue wire. So kabit natin yung blue wire. Isa na lang. Ang natitira ay yung kanyang ignition coil. So kabit natin yung ignition coil niya. Ignition coil. Tapos i-tape natin para hindi sila magdikit-dikit. Tape natin una yung supply. Tapos yung ground. Tapos yung ignition coil natin. Tapos yung ating trigger. Yan, tapos na. So review natin kung tama ba yung ginawa natin. Yung supply niya kinabit natin sa kanyang kill switch. Itong kill switch wire puputulin natin doon sa loob at kakabitan natin ng positive, at yung negative na ikabit na natin, green wire, pulsar ito. So pulsar, ignition coil, positive at negative, kuha. So reviewin nyo na lang para makuha nyo. So pulsar, ignition coil, positive at negative. So tapos na. So titape na natin. Tundatin niya, tape natin, isahin natin. Ito yung isa. Wala natin, hindi na natin ito magagamit eh. So hindi na lang natin ito tanggalin, dito na lang natin ito ilagay sa ibaba. Babalutin lang natin. Ayan.
At dito dito ito natin ikabit. Tipa natin para hindi malaglag. Yung CDI natin ay kakabit din natin dito. Kabit na lang natin ng pagganyan. No, kabit na natin. Lagyan natin ang cable tie. Yun. Kabit na. Dito naman tayo sa harap. Hanapin nyo yung black with white stripe. Yun yung kill switch na pinotol natin kanina at binugtong natin sa positive ng ating CDI. So ito yon, black with white stripe. Huhugutin lang natin to at isasama natin to sa ating after ignition or 12 volt supply. Babalatan natin itong itim na wire dahil ito yung supply niya at ito yung kill switch dati. Ito yung gagamitin natin supply. So puputulin natin to at ikakabit natin dito para magkaroon siya ng supply papunta sa ating CDI. So putulin natin mga boss. Butin natin to. Balik na lang natin dito. At ito, tatakip na lang natin sa wire. Wala naman dito pinta. At balatan natin yung wire na kakabit natin sa supply. Ito yung after ignition nya. Balatan natin. Ayan, balatan na natin. Kabit na natin. Ito. Isama lang natin doon sa supply ng ating motor. Ito yung positive nya. Ito yung after ignition natin. So dito natin ikakabit yung papuntang CDI. So tapos na. At iti-tape na lang natin. So tape pa natin. Na. Susubukan na natin yung ating ginawa. Start na natin. Yun. Ganda na siya. 1 click lang.
check lahat. At umandar na naman. So start natin ulit. Yun, umandar siya agad. Diba? Kung papatayin na natin, mamatay na natin dito sa susi. Mapatay na natin dito sa susi. You know? Disable na natin siya ulit, mga boss. Ito mga boss, tapos na. Mandar na yung motor natin. Huwag kalimutang mag-subscribe mga boss at i-hit ang bell button para ma-notify kayo sa susunod kong mga video upload. At para marami pa kayong matutunan sa akin dahil ituturo ko sa inyo kung ano yung nalalaman ko about sa mga ganito. So, salamat mga boss. Babush!